Let us open our Bible on Psalm 71 verse 14. Praise the Lord. But I will hope continually and will yet praise thee more and more. Yes. So itong gagawin nating pag-asa sa Kanya. Itong gagawin nating paglagak ng ating pag-asa sa Kanya. Tinatawag itong continuous. Bakit continuous? Para bagang problema natin, anong ibayad natin ng pangbayad ng ilaw, ang laki ng bill natin. Nag-pray ka. Nilutas ng Diyos. Ang araw umaandar Ang dali lang ng isang buwan kaya ngayon. Problema ka na naman. So saan ka naman mag-hope? Di ba sa Diyos na buhay? So yung hope natin sa Kanya is continuous. Praise the Lord. Continuous yung hope natin sa Panginoong Diyos. Hindi pwede ito mahihinto. May kasabihan nga, ang taong walang problema is abnormal. Sa atin pa, normal lang sa tao na may problema. Ang tanong, saan ka maglagak ng hope na maaasahan mo? Na may kakayahan talaga na hindi ka mabibigo. Di ba ang Diyos? Dahil buhay siya. At siya ang may-ari sa lahat. Praise the Lord. Kaya yung hope natin continuous. Hindi na ito mahihinto. Tulad niyan, lahat ng mga pastors, may mga kongregasyon na hinahandle. Merong iba ang simbahan na sa liblib. Hindi ka ba mag-hope na ilabas yan? For the benefit of many? Yung iba, yung church napakaliit. Hindi ka ba mag-hope na palakihan yan para kung may okasyon? Masaya kang nakakakita yung mga relatives na mga membro mo, kaya nilang imbitahin. Hindi nyo ba alam, minsan yung ating mga membro, pag napakaliit pa yung simbahan natin, gustuhin man nila imbitahin yung pamilya nila, walang mauupuan. Tulad yan dito sa atin. How could you invite a mayor if your area has no place for them to accommodate? How could you invite more people? So, kung nakikita natin ano man yung mga necessity, di ba? Kailangan tayo mag-hope doon sa may kakayahan, may kapangyarihan na magbigay nito. Kaya yung hope natin sa Kanya, continuous yan. Praise the Lord. Kasi habang nagtatagal tayong naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, nadidevelop yung ating ministry. Habang nadidevelop yung ating ministry, nadidevelop yung the way ka mag-preach, nadidevelop the way ka mag-deliver ng Word of God, pinapa-increase ng Diyos. Yung mga tao, na-attract sila sa goodness ng Diyos. Yung mga tao nakikita nila yung liwanag sa buhay mo na lumalakas ng lumalakas. Hindi na sila mahiya mag-invite ng mga tao. Hindi sila mahiya na magdala ng mga tao kasi alam nila mabibless din sila. Alam mo, this is how I felt before. Alam mo anong naramdaman ko noon pag magsimba ako? Sabi ko, sana nandito si tatay ko. Sana nandito si nanay ko. Sana nandito si kuya ko. Sana nandito si ate ko. Sana nandito yung mga kapatid ko. Itong naralasap ko ng mga blessings sa salita ng Diyos, sana matikman din nila. Ganun ang mararamdaman. Kaya, nagsimula tayo sa paglilingkod sa Diyos in a very simple, in a very mean status. You hope mag-improve yung English mo, mag-improve yung pag-deliver mo sa Word of God, mag-improve lahat. Kasi part yan sa progress natin. Kaya nga the Bible says, as we behold in a glass, changing us from glory to glory. Pag sinabing from glory to glory. Changing. Alam mo yung ibig sabihin, changing? Hindi kay na-anoint ka o na-ordain ka this year. The way you speak the Word of God, the way you deliver the Word of God, yung congregation mo, nadadatnan mo, yung church na nadatnan mo,
ilang taon na, 10 years ka na sa paglilingkod, ganun pa rin. The same pa rin yung way ng preaching mo. The same pa rin yung mga pag-deliver mo ng Word of God. Di ba mag-hope tayo? Lord, improvein mo ako. Jesus, pagkatiwalaan mo ako ng iyong wisdom, knowledge, understanding para mabusog naman yung mga kaluluwa na ibibigay mo sa akin. So, yung hope natin, ilagay natin sa may kakayahan, may kapangyarihan, may kayamanan, buhay na buhay. Kumikilos, tumutupad sa lahat ng kanyang mga pangako. So, yung pag-asa natin sa kanya, anumang hinaharap natin, tulad niyan ang Cavite. Cavite sa nagsiservice sa bahay ni Sister Lisette. O ikaw na pastor dyan, mag-hope ka na magkaroon ka ng church. Sariling building. Kung hindi pa man sariling building, mag-hope ka na mailabas kayo sa isang bahay na malaki-laki. Mag-hope ka na iyong pamilya maka-stay doon together with the building of the church temporarily. Pagtapos ng temporary church, rumarami niya yung membro mo na puno na, mag-hope ka na naman, Lord, mag-provide ka ng aming malaki-laking area. Kung ikasiyahan mo na maka-acquire kami ng sariling lupa, praise the Lord. Tulad sa atin dito sa Davao, nag-hope tayo mabigyan tayo ng lupa, binigay. Nag-hope tayo makatayo ng simbahan, binigay. Ngayon, nag-hope tayo na mapuno ito ng mga kaluluwa, binigay. Ngayon, kung mapuno na tayo dito, mag-hope na naman tayo ng greater space for us to dwell in. Continuous yan. Hope. Continually. Non-stop. Praise the Lord. Ngayon, kung mag-hope ka ng continuous hope dyan sa ating Panginoong Diyos, nagmamatter yung faith mo dyan. Pag wala kang faith, mahinto yan. Magmamatter yung good relationship mo sa Diyos. Pag mahinto yung good relationship mo sa Diyos, wala kang mukha mag-hope sa Diyos. Ngayon, kung ma-establish yung good relationship mo sa Diyos, hindi pwede walang obedience dyan. Hindi pwede walang patience dyan. Hindi pwede walang lahat-lahat na ng mga work of righteousness. Nandyan dapat yan para meron kang muka sa Diyos. Hihingi sa Kanya, hindi ka ma-deny. Ayusin mo ang buhay mo sa Panginoon Diyos sa paglilingkod mo sa Kanya. Dahil nakasalalay yung kinabukasan, yung success, yung victory, yung grant, yung fulfillment ng iyong inaasam-asam sa buhay mo sa paglilingkod sa Diyos. Nakasalalay sa kamay niya. Therefore, ayusin mo yung relasyon mo sa Diyos as a servant of God. Praise the Lord. Yung ganun din ang mga members. Nakasalalay sa Diyos. Yung iyong kinabukasan, Acts 16:31, nakasalalay sa kanyang kamay. Provision ng mga pangailangan, nakasalalay sa kanyang kamay. Gusto mong magbigay ng marami para makatulong ka, nakasalalay sa kanyang kamay. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Let us hope continually in Him. Praise the Lord. Kasi hindi mapuputol eh. Tulad niyang Alubihid congregation. Gigrant ng Diyos matayuan ng simbahan. Hindi naman pwede yan lang. Tapos walang lamang kaluluwa. Hindi man lang yan lang. Tapos walang tao doon sa loob. So mag-hope ka sa Panginoon, Lord Jesus, punuin mo naman ang kaluluwa ito. Lord Jesus, i-bless mo naman yung aking ministry, yung aking congregation. Kasi vacant pa ito, wala pa kaming enough na good sound system, wala pa kaming projector na gagamitin sa ministry, wala pa kaming organ, wala pa kaming piano, wala pa kaming magtugtog na marunong, wala pa akong mga singers. Hope in God. Praise the Lord. Continuous yan. Continuous. Tapos na-establish yung congregation mo, Lord Jesus, pabungahin mo naman kami na marami pa kaming ma-open na mga kongregasyon. Hope in God. Kasi siya ang gagawa niyan. So, but I will hope continually and will yet praise thee more and more. Habang natitipon yung mga fulfillment sa mga
inaasa mo sa Diyos at natupad, marami ka nang naiipon na pagpuri sa Kanya. Dahil every miracle, every grant, every provision, tinuturo mo sa Kanya. So you will be praising Him more and more. Praise the Lord. Dami mo ng testimonies. Dami mo ng kapurihan na ibibigay mo sa Panginoong Diyos. Maganda itong marinig sa lahat. Maganda ito matuto ang lahat para sila rin gagawa ng karapat-dapat kasi natuto ka rin sa Diyos. Ito yung buhay natin. Non-stop. Hope upon Him continuously. Nagkaroon ka na ng simbahan. Napuno na ng membro. Wala ka pang sasakyan. Hope in the Lord. Praise the Lord. Medyo luma yung sasakyan na acquire mo. Gusto mo nang mag-upgrade. Hope in the Lord. Katulad dito, we are visited always, every year. Ang problema namin ng mag-asawa, kahit hindi June 15, binibisita kami ng mga pastors dito. Nakatira kami dito sa likod. Ang accommodation na maibigay namin ng mga pastors, very limited. Gusto ko yung comfort na aming accommodation, ibigay namin sa bisita namin. Tatayo ako ng parsonage na separate dito para iwanan namin ito, ibigay namin ito ang slot sa mga bisita namin. Paano namin itayo ang parsonage? Hope in God. Praise the Lord. Hope in the Lord. Continuous to, non-stop ito. Tulad niyan, binigyan kayo ng pagkakataon ng happy sharing na matayo yung mga simbahan. May mga kulang yan. Alangan doon ka mag-hope sa happy sharing. Doon ka mag-hope sa PWP. No, hope in God. Praise the Lord. Ginamit niya lang yung happy sharing, ginamit lang yung PWP kung anong mga tulong. But actually, it is God can do it. Hope in God. And you can praise Him more and more. Bakit? Because as you receive from God, then do not forget those things. Praise Him more and more. Praise the Lord. Kaya, sa buhay natin, pag may mga problema tayo, may mga necessities tayo, imbis na manghina tayo, imbis na malugmok tayo, imbis na para bagang mas malaki silang kaysa atin, tayo maliliit, huwag nating ipakita yan. Praise the Lord. Meron tayong Diyos. Buhay siya, makapangyarihan siya. Hope, expect from Him by prayer, by obedience, by faith, claiming His promises. Huwag kang maglugmok. Hindi kayo, bakit malupay-pay ka? Ito lang ang natanggap namin na happy sharing. Tama-tama lang maatipan, wala pang mga wall. Tapos mahina ka. No. Kung ano man yung hinaharap mo, nakakulangan. Dito tayo lumapit sa Kanya, kay Lord Jesus Christ, hope in God. Praise the Lord. Na-assign ako sa isang lugar, napaka-pobre, napakahirap. Hirap yung pagkain namin minsan. May mga anak ako. Do not put your hope on your members. Hope in God. Praise the Lord. Lahat ng mga hinaharap natin sa ministry, hope in God. Diyan ka sa Kanya mag-hope continuously, non-stop. Instead na manglupaypay, instead na madaig ka sa mga hinaharap mo na mga pressure, wag. Basahin natin yan. Psalms 43:5. Praise the Lord. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and my God. Yan. Bakit ikaw, o kaluluwa ko, down na down ka? Anong down na down ka? Yung moral mo, down na down masyado.
Para bagang nalulugmok ka na, nanghihina ka na, para natutunaw ka na. Why art thou disquieted within me? Bakit ikaw nandito sa akin ng paglulugmok? Hope in God. Maglagay ka ng pag-asa sa Diyos. Hingiin mo sa Diyos. Maglagay ka ng pag-asa sa Diyos. Sa Kanya ka mag-asa. Sa Kanya ka lumapit. Sa Kanya ka manalig. Buhay siya, mayaman siya, makapangyarihan siya, mabait siya, nakikinig siya, nagbibigay siya. Praise the Lord. For I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and my God. Bakit kaya masayahin ang taong ito? Bakit kaya malakas ang taong ito? Bakit kaya ang taong ito hindi ko nakikita na lulupaypay? Bakit kaya itong taong ito laging masaya, laging malusog? Bakit? Because of your God, na nagbibigay sa iyo ng victory to victory. Nagbibigay sa iyo ng provision to provision. Nag-grant sa iyo sa lahat ng inaasa mo sa Kanya. That's why masaya ka. You will be still praising God and praising God. Kasi walang fail, hindi failure ang iyong Diyos na pinanampalatayanan. Wala kang fail sa buhay. Jesus never fails. Praise the Lord. So establish your good relationship to God. Be obedient. Be God-fearing person. Katulad yung example kahapon. Bakit yung PMAer na nakapasa ng exam entrance exam, nakapasa ng screening, nakapasa ng mga maraming trainings, nakapasa ng mga suntok, mag-graduate na lang, 4 na araw na lang. Bakit hindi siya nakapasa? Nawala sa kanya yung integrity. Nakita sa CCTV. Sa isang halagang 1,000, ninakaw niya. Nasira yung relasyon niya sa Republika ng Pilipinas. Kasi gusto ng Republic of the Philippines, magkaroon sila ng mga officers na may integridad sa kapakanan ng bayan. Hindi nyo ba alam, nagtitraining pa sila, binabayaran na sila ng gobyerno? Hindi nyo ba alam, ang laking gastos ng government, pakainin sila, i-accommodate sila, i-training sila. Nag-hire ang government natin ng mga expert na mga military sa iba't ibang bansa just to train them. So kailangan nila yung worthiness mo. Ganon din sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Ipakita mo yung integrity, ipakita mo yung loyalty, ipakita mo yung courage. Na kahit anong hinaharap mo na mga problema, mga pagsubok, mga tukso sa buhay natin, hindi bumabahag yung ikog mo, yung buntot mo. Hinaharap mo sila in the name of the Lord Jesus Christ. Dahil malinis yung puso mo, konsensya mo, kaluluwa mo, sinasamahan ka ng Diyos. Ano mang mga necessities na nakikita mo, hindi ka takot sa mga necessities. Kasi alam mo, meron kang Diyos na may kakayahan. You will be yet praising God. Praise the Lord. Hindi kay sa paglilingkod mo sa Diyos, puno ka ng regrets. Anong regrets? Sana hindi na lang ako nag-decide magpastor. Sana hindi na lang ako nag-decide maglingkod sa Diyos. Sana hindi ko tinalikdan yung negosyo ko noon, mayaman na sana ako. Sana gipostro ko yung pag-aaral ko, professional na sana ako. Why? Is there any wrong with God? I don't think so. Nasa Diyos ang problema. Walang problema sa Diyos. Baka hindi mo inayos yung magandang relasyon mo sa Diyos. Baka hindi mo ginawang dibdiban. Baka hindi mo ginawang totohanan. O kaya, if you put your hope in Him, see to it, inayos mo yung iyong relasyon sa Kanya. Alam mo anong klaseng relasyon na gusto ng Diyos? Na ipakita natin sa Kanya? Kahit nangahulugan pa ang kamatayan, hindi tayo tatalikod sa Kanya.
Hindi tayo mag-disobey sa Kanya. Hindi tayo magtaksil sa Kanya. You will be still praising God. You will be still loving God kahit patayin ka pa ng Diyos. Praise the Lord. Pag ganyan ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos, patuloy mo yan. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Matutupad yung sinabi dito, I will hope continually. Bakit? Ikaw, lumapit ka sa isang tao na gusto mong hingian ng tulong. Tinulungan ka. Na wala man lang sinabi na nabayaran mo. Tapos nagsabi pa, balik ka dito, anong kailangan mo? Di ba, continuous ka magpunta doon? Ganun ang Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Sinagot yung dalangin mo kasi obedient ka sa Kanya, faithful ka sa Kanya, sinubukan ka ng Diyos, nakita ng Diyos, tapat ka sa Kanya. Hindi mo ba alam tayo sinusubukan ng Diyos? Praise the Lord. Kung meron mang mga tao sa sanglibutang ito na merong wisdom, saan kaya ako makahanap ng kasambahay na kaya kong iiwan sa bahay kahit magpunta kami ng pamilya ko sa Amerika 1 buwan? Mapagkatiwalaan. Anong isipin ng mga amo? Iha, linisin mo yung kwarto namin, tapos painan ng pera. Yung pala, meron ng plano, meron ng hinahanap ang amo. Ang Diyos hindi kaya humahanap ng servants niya na papagkatiwalaan niya? Lalo't na ang Diyos. Humahanap siya kung sino ang kanyang ipadala, sino ang kanyang gagamitin, sino ang gagawin niyang instrument na mapagkatiwalaan niya, kaya sinusubok tayo. Praise the Lord. Hindi niyo ba alam na sinubukan ako ng Diyos? Nagkaroon ako ng assistant sa Manila. Kung matulog, magwakis. Pagtingin ko, kita lahat. Kung mibakok kang yung utak ko, samantalahin ko siya, hipuan ko siya, sabihin ko, magising, sabihin ko lang, shh, atin lang ito. So hindi ka mapagkatiwalaan. Hindi lang 1 time, 2 times, 3 times, 4 times. Napakarami. Ilang beses kang sinubukan ng Diyos, wala kang ginawang kasamaan. Ganon kaya kayo sa anumang aspetong pagsubok. Kaya God is looking. God is seeking. Praise the Lord. Ngayon yung kasangbahay ngayon. Ay kung pagdating ng amo, sabi ng kasambahay, walang sinabi yung kasambahay. Pag-check ng amo, pagbilang kahit isang page ng libu-libong bundle, wala. Pagsubok to na naman. Kung di ito mahilig ng cash, subukan natin ng alahas. Wala ding nawala. Kung hindi ito mahilig ng alahas, ano kayang posibleng maglagay tayo ng mahalagang sapatos. Hindi rin nawala. Sa lahat ng pagsubok na pagkatiwalaan, magtitiwala na yung amo sa kanya na kung tatanda sila, pwede yung bahay na yan i-award sa kanya. Praise the Lord. Kaya, yung pinaka-the best na matatawag nating degree of loyalty to God, kahit patayin ka ng Diyos, hindi ka mag-curse sa Kanya. Praise the Lord. Kasi buo yung iyong paniwala, buo yung pag-ibig mo sa Kanya. Basahin natin dyan. Job 13:15. Praise the Lord. Though he slay me, yet will I trust him, but I will maintain mine own ways before him. Yan. Kahit patayin niya ako, manalig pa rin ako sa Kanya. Maniwala pa rin ako sa Kanya. Bakit? Kung patayin ka ng Panginoon, papalitan naman yung katawan mo na hindi na masisira. Bakit? Kung patayin ka ng Panginoon, meron ka namang paglalagyan ng Diyos na doon ka forever.
So, yung pagkilala mo sa Diyos, buo. Praise the Lord. But I will maintain mine own ways before Him. Ipatuloy ko yung aking magandang gawi na pinapakita ko sa Kanya. Though He slay me, I will never change my ways before Him. Nakaano ka na eh. Buo na yung kaluluwa mo, lakas mo lahat. Diyan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Diyos. 100%. Kahit dahan-dahan, kahit gradual. Kahit dahan-dahan, kahit gradual. Pero mapapansin mo, paunti-unti yan. Paunti-unti. Paunti-unti. Pero sure naman. Praise the Lord. From glory to glory, He changed me. Kaya kayo na mga na-assign sa maliliit na simbahan, maliliit ng membro, hope in God. Wala pang mga kagamitan sa loob ng simbahan, hope in God. Wala pang mga sasakyan, hope in God. Minsan may mga naka-misinterpret sa akin. Bakit yan si Pastor Chito? Marami naman yung mga possession ng mga blessings. Bakit hindi yan binibigay doon sa iba? Bakit sina-challenge niya pa yung mga pastor na mag-hope in God? Bakit I am God? Cursed is the man that trusted in man. But blessed is the man that trusted in God. Praise the Lord. Na kahit ako, pagkunin ako ng Diyos, I can do nothing. After all, sabihin niyo, tao rin pala siya. Yes. Pero kung ituro mo ang tao diyan sa Diyos, He is more than enough. That is the right way that we must do. Praise the Lord. Sabihin ko sa inyo, kung ibigay ko yung sasakyan ko, hindi kaya magselos yung iba. Hindi kaya lalo akong maging unfair. Pero kung ang Diyos ang magbigay, kaya niya lahat bigyan kayo. Kung worthy. Praise the Lord. Kasi lahat naman ng ginagawa ng Diyos by judgment. Kaya yung mga nagsisimula, hope in God, hope in God, hope in God. Hindi ka bibiguin. Pagkatapos niyan, time will come, pagtayo ka, patestimonihin ka, dami niyong masabi. You can recall those past, how God bless you, how God answer your prayer, how God use you. Lahat. Huwag nating kalimutan yun. Yung lahat ng mga past natin na how God help us, provide us, bless us, lahat. Remember those things. Kasi i-testimony mo yan that God is really true. If you put your hope in Him, no regrets. Wala kang pagsisihan. Praise the Lord. Basahin natin. Lamentations 3:21. Praise the Lord. This I recall to my mind, therefore have I hope. Recall. Anong recall? Remember in your mind your experiences sa mga nauna. How God bless you, how God help you, how God sustain you, how God, lahat-lahat na. Recall it. Then, sinabi dyan, therefore, have I hope in Him. Praise the Lord. Mag-hope ka dyan sa Panginoon. Hindi tayo nabubuhay sa ating sariling kapangyarihan. Nabubuhay tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil tapat ang Diyos na ating paglalagakan ng pananalig. So, na-establish mo na yung loyalty mo sa Diyos. Na-establish mo na yung integrity mo sa Diyos. Na-establish na yung courage mo. Anong courage? Hindi ka natatakot sa mga problema. Hindi ka natatakot sa mga challenges sa ano. Wala kang sinasabi na, bakit ganito pinabayaan ako? Bakit ganito hindi ako pinapakinggan ng mga kasamahan ko? Bakit ganito ang government natin hanggang ngayon wala pa ring sagot sa request ko? You are putting too much on them instead of Him. Masyado kang naglalagak sa tao. Masyado kang naglalagak sa mundong ito. Bakit hindi mo ilagak yung pananalig mo sa Kanya? Praise the Lord.
Kasi pag doon ka nanalig sa Diyos, God is perfect. God is complete. O sige, manalig ka lang sa happy sharing, matayo ang kanang simbahan, wala ka namang membro. Maging ghost church yung church mo. Pero kung manalig ka sa Diyos, may church ka, may membro ka pa. May sasakyan ka pa na gamitin para sa gawain. May protection ka pa saan ka pupunta. Ang daming taong mabibless sa pagbigay mo ng Word of God kasi siya lahat ang magbibigay sa iyo ng wisdom. Kaya ba ibigay ang wisdom ng happy sharing? Kaya ba ng happy sharing mag-recruit ng mga kaluluwa para ipasok sa church mo? Kaya ba isa-isahin ng happy sharing lahat ng mga sasakyan ng mga pastors, churches? Hindi. Pero ang Diyos kaya niya. Praise the Lord. Kaya niya. Kaya recall in your mind and hope in Him. Manalig ka sa Diyos. At alam mo ang isang bagay gusto ng Diyos? Wait patiently upon God. Wait patiently upon the Lord. Yun ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Tapos pag na-establish mo yung loyalty mo, na-establish mo yung integrity mo, sa daming pagsubok nangyari sa buhay mo, hindi ka nag-give up, hindi ka nag-give in sa tentasyon. Loyal ka pa rin sa Diyos, faithful ka pa rin sa Diyos. May nakaalam, walang nakaalam, never mind. Sikreto o hayagan, never mind. Bakit sinasabi ko yung ibang mga sikreto na naranasan ko? For the purpose of lesson sa mga iba. Praise the Lord. Hindi ito para mag-appear ako na, hindi. Iba ang Diyos. Diyos is God and He knoweth all things. Either you are telling them the truth or just a lie. Whether you are just telling them to appear yourself clean and yet you are not clean. The Bible says there are people who are saying they are clean and yet they are not true clean. Praise the Lord. Hindi wag nating o pagawin natin yan. Put your hope in God. Tingnan mo kung sagutin ka ba ng Diyos. Hindi. Kasi may discrepancy sa buhay mo. And God is not corrupt. Eh, tingnan mo yung nasod natin. Bakit pumasok yung mga pogo dito na mga illegal? Bakit pumasok yung mga foreigner dito na illegal? Eh, yung mga officer ng mga government agencies hanggang sa pinakamaliit, kaya mang bayaran. Gawin mo yan sa Diyos? Hindi mo pwedeng magawa yan. Kaya if you put your hope in God, see to it, ma-establish yung magandang relasyon natin sa Diyos. Praise the Lord. Importante ma-establish yan. Basahin natin. Hebrews 10:35. Praise the Lord. Cast not away, therefore, your confidence, which has great recompense of reward. Yan, huwag mo na yung baguhin. Faithful ka sa Diyos, meron kang integrity, meron kang loyalty, meron kang courage sa buhay mo, sa paglilingkod mo sa Diyos. Huwag mo nang ikas yan, huwag mo nang baguhin yan. Cast not away, therefore, your confidence, which hath great recompense of reward. Pag ano yung hingin mo sa Diyos, bibigay niya. Ano yung idalangin mo sa Diyos, igagrant niya. Recompense of great reward. Bakit na-establish yung relasyon mo sa Diyos? Kaya meron kang confidence. Tingnan mo yung mga lalaki. Pag merong kachat ng ibang babae at meron siyang secret love affair sa ibang babae, hindi sa asawa niya or girlfriend niya. Pag ilagay niya yung cellphone sa mesa, nalimutan niyang bitbitin, lumapit yung asawa niya. It's about to take your phone. Ano maramdaman mo? Sana hindi mabuksan. Sana hindi mabuksan. Sana hindi mabasag inbox. Hindi ko na-delete. Wala kang confidence. Kailan ba tayo magkaroon ng confidence? Pag wala kang ginawang ano pa mang kasamaan.
pagpulot sa cellphone. There is no such guilt or anything that she could read, no problem. Ganon din sa Diyos. Praise the Lord. Cast not away your confidence. Alam mo, na nakikita lahat tayo ng ating Panginoong Diyos at gumawa ka ng tama at mabuti sa Kanyang mata, hindi mata sa mga tao. So meron kang confidence sa Kanya. Remember that there is recompense of great reward. 100%. Hindi ka pabayaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung pundasyon ng ating success, hindi sa kamay ng organisasyon ng Holy Place, hindi sa kamay ng Happy Sharing, hindi sa kamay ng PWP, hindi kamay sa mga senior missionary o pastors, hindi sa kamay ng government, elders, mentors, hindi. Nasa kamay ng Diyos. Praise the Lord. So, sa ating isip, gawin natin ito hanggang sa wakas. This is the right way. This is the right move. Hope in God. Basahin natin. 1 Peter 1:13. Praise the Lord. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. See? Malampasan pa natin yung ating necessities, malampasan pa natin yung lahat ng mga success, lahat ng mga magkakaroon tayo ng victories, success, prosperity, gamitin tayo ng Diyos extraordinarily. Hindi lang yan, kasi mamamatay din tayo dito sa flesh. But your hope must be unto the end, for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Praise the Lord. You are not just looking on the earthly accomplishments, but your hope is unto the end, expecting the revelation of Jesus Christ. Pagbalik niya, there are more things to receive. There are more things to see, to behold, to witness. And it is forever. It is eternal. Also, be serious. Praise the Lord. Itong paglilingkod natin kay Jesus, hindi lang ito para mabuhay lang tayo. Itong paglilingkod natin kay Jesus Christ, hindi lang ito para makasurvive tayo. No, that is not. It's more than that. Praise the Lord. Kasi kung literal lang, material lang tingnan natin, ang mangyari sa buhay natin, paghihina yung ministry natin, magbaba naman tayo, magmaterial na naman tayo. Paghina yung material natin, babalik na naman tayo sa spiritual. Paghina naman ng spiritual, babalik na naman tayo sa material. Anong tingin mo dito? Gatasan? Being a pastor? Hindi. Hindi ito basta-basta. Praise the Lord. Ganon din sa mga members, mga anak ng Diyos. Be faithful, be obedient, consistent ang Diyos sa pag-care sa atin, pag-provide sa lahat ng mga pangailangan. Hindi pwede na gawin mo lang ang Diyos na optional. Gawin mo lang ang Diyos na pag wala ng iba, doon ka sa Kanya. Paghihina yung relasyon mo sa Diyos, pupunta ka na naman sa iba. Hindi ganon. Gawin mong makatotohanan sa Kanya, sa pagkatotohanan ka rin ng Diyos. Praise the Lord. God is not the so-called option kung wala ng iba. Hindi. God is God. He is God. He is alive forevermore. So ngayon, yung hope natin sa Kanya must be unto the end. Marami pang i-reveal ang Diyos sa atin someday. So if you hope that, then anong gawin natin? Self-check kung tawagin. Ano yung self-check? Alam mo, nung nag-apply kami ng visa for Canada,
binigyan kami ng agency na aming inaplayan. Checklist. Lahat ng documents na ni-require nila, may checklist. Birth certificate, pag nagbigay mo na, check. Passport, check. Show money, check. Letter of invitation, check. Position sa trabaho mo, na may trabaho ka, anong pangalan ng kampanya mo, check. Letter of leave, na mag-leave ka lang sa trabaho mo sa Pilipinas, na meron kang letter from your company na pahintulutan ka mag-leave ilang buwan, check. Check. Checklist. Pag na-check mo na lahat yun, ay, praise the Lord, meron kang confidence. Basta, kondisyon, lahat ng gipresent mo, legit. Lahat na gipresent mo, authenticated. Lahat na gipresent mo, true and correct. Praise the Lord. Hindi kay galing lang dyan sa rekto. Galing lang dyan sa mga gumagawa ng mga ano-ano dyan. Tayo, meron tayong self-check. Self-check. I-check mo yung sarili mo sa mata ng ating Panginoong Diyos. If you put your hope in Him, check yourself. Praise the Lord. Are you God-fearing? Check. Are you resisting temptation? Check. Are you persecuted and yet you did humble? Check. You receive any criticism and chismis at sinisiraan ka ng puri and yet you do not retaliate? Check. Pinupuri ka ng mga tao and yet si Jesus ang tinuturo mo? Check. Minsan, kawalan sa buhay mo and yet you do not murmur? Check. Checklist lang. Check lahat yan. So, paglagay mo ng hope dyan sa Kanya, hindi ka pwede hindi mag-check sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya ganun, mag-apply ka lang ng visa, ang daming check list to be checked. Kung na-acquire mo yan at authenticated, 100% yan, hindi ka ma-deny yan. Kasi yan nga ang hiningi para i-grant eh. Hindi naman yan hiningi para hindi i-grant. Eh kung naibigay mo, ibigay rin nila. Ganon din sa Diyos. Paano tayo kung maglagak ng hope sa Kanya? Anong i-check natin sa sarili natin? Basahin natin po. 1 John 3:3. Praise the Lord. And every man that hath this hope in Him purifieth himself, even as he is pure. Yan. Bawat tao na maglagak ng pag-asa sa Kanya, naglilinis sa sarili niya as God is pure. So meron tayong checklist na dapat nating i-check. Search your heart. Then, let God approve you. Study to show yourself approved unto God. A workman needed not to be denied, needed not to be ashamed, nor to be rejected sa iyong inaasahan. Praise the Lord. So, ngayon, okay na yan. Bakit tayo kailangan magpuri sa Diyos at hindi sa sarili natin, hindi sa tao? At kahit anong mga pagsubok natin, purihin pa rin natin ang ating Panginoong Diyos. Dahil kung hindi siya, hindi ka naging tao. Wala ka. Praise the Lord. So yung ating utang na loob, yung ating grateful heart, doon natin ibigay sa naglalang sa atin lahat. Basahin natin yan. Psalm 71 verse 6. Praise the Lord. By Thee have I been holden up from the womb. Thou art He that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of Thee. Yan, hindi na mahihinto yung pagpuri natin sa Diyos. Unang-una, sa womb pa lang, hinawakan tayo ng Diyos. Hindi tayo na miscarriage. Paglabas sa tiyan, taguangkan sa atong inahan. Hindi ang midwife nagpalabas, hindi ang doktor nagpalabas, hindi ang hilot nagpalabas. It's God
who brought you out to live. Ngayon, ilang taon ka na, ilang edad ka na, it's God who fed you, and He is still feeding you. It's God who clothed you, and yet He still will clothe you. It's God who protect you, it's still God, He will protect you again and again. Doon tayo magpasalamat. Praise the Lord. Continuously. Let us praise Him. Continuously. Tapos, ang gusto pa ng ating Panginoong Diyos, itong gathering natin, this is the gathering of the humble. Itong gathering natin, this is the gathering of the meek. Itong gathering natin, this is the gathering of loving people. Praise the Lord. At itong pagkalabing people natin, kailangan mag-increase pa yan. Mag-develop pa yan. Kasi pag mag-develop yung love natin sa Panginoong Diyos, ibibigay ng Diyos sa atin ang paglaki ng reigns na ipapagawa niya sa atin. Kasi ang puso mo, lumalawak yung pag-ibig mo para sa gawain niya. Praise the Lord. Basahin natin yan. Okay. Philippians 1:9. Praise the Lord. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. See, paano natin i-grow yung ating love? In knowledge. In judgment. Dito, yung love natin na dapat mag-abound more in the knowledge of God. Anong knowledge natin? Alam mo, nung napaalam ako kay Lord Jesus Christ, inimbita kami sa Malaysia ni Agustin Saang, Pastor Agustin Saang. Siyempre, nag-refuse ako. That was 2016 maybe. May yung invitation niya sa akin. Malapit na June 15. Sabi ko, sorry, I cannot attend. Email pa naman yun eh. Wala pang gaanong chat. Bro, sabi niya sa akin, I will answer your ticket. I will answer your food. I will answer your hotel. I will answer the fare of your wife. Bring your wife. Sabi ko, parang serious man. Bro, bring a flag of your country. This is gathering of many leaders in different countries. Bring your flag in your country. You are the representative of your country in this gathering. Sabi ko, parang ano naman ito, serious. Saan ako magpaalam? Doon sa mas taas sa akin. Nagpaalam ako kay Jesus. Praise the Lord. Hingi ako ng revelation, Lord Jesus. Will you grant me in this invitation to attend? Payag man Jesus. Anak kong Chito, pinapayagan kita dahil meron akong gusto ibigay sa iyo na pangunawa sa iyong pag-attend. Alam mo anong pangunawa ng pag-attend ko doon? The love of God is to all people. The love of God is to all countries. Huwag lang tayong makitid, nakatuon lang tayo sa mga membro natin lang dito, and we don't care for others. That's wrong. That is why we should grow in love, in the knowledge. Praise the Lord. Tapos nung nag-start ako mag-preaching ng worldwide mission, may narinig akong negative. Si Pastor Chito ginagaya si Kibuloy. Si Pastor Chito ginagaya yung ibang churches. No, hindi nagbabatay dyan. Yung aking love at vision in the knowledge of God. Basahin mo yan sa Bible. That God would save all men. Preach the gospel to all nations. Hindi yan gaya-gaya. Praise the Lord. Ay ganun sa buhay natin. Mag-grow tayo in love, in the knowledge. Dito sa kaalaman ng Diyos and all judgment. Kaya itong gathering natin, pag-increase ito.
sa ating love in the knowledge and judgment which is the Word of God. Hindi lang tayo nakatuon lang lagi na stagnant tayo. Tapos yung loyalty natin, integrity, tsaka courage. Dapat makita yan ng Diyos sa isa't isa sa atin. Para if you put your hope in God, napakayaman ng Diyos. Praise the Lord. Napakamakapangyarihan ng Diyos. Ika-grant niya anong hingiin mo sa Kanya. Ask anything and He will hear you according to His will. Kasi pag meron kang integrity, loyalty sa Panginoong Diyos, hindi ka naman talaga magawa ng labag sa Kanya. Maasahan mo yan. Praise the Lord. So, kung nagkaroon ka ng love in the knowledge of God, nag-increase ka, may marinig kang negative, tapos maghinto ka, no. Kung maghinto ka, you serve them, not God. Kung maghinto ka, your master is the people, not God. Praise the Lord. But rather, make your master, which is God, and bring those people to God the same direction, so that we all together will be blessed by God. Praise the Lord. Isa may narinig akong chat na ano ba yan si Pastor Chit? Hindi na lang magbigay, hindi na lang tumulong. Alam mo yung mga pagsubok noon, yaman-yaman na pala niya. Meron na pala siyang may resort, merong Raptor, merong 8 million, ano pa yun, may gas station. Pastor na mayaman na swapang. Kung marinig mo yan, never mind. Praise the Lord. Pero you have to clear it para hindi naman sila magpatuloy sa pagkakasala. Huwag mong pansinin yan. But basta, still make God your master. Praise the Lord. And bring them to God. Tapos mayroon pang comment na, bakit sina-challenge mo pa yung mga pastor? Hindi na lang, ikaw na lang maggawa niyan. Parang ang dating, hindi ka lang magbigay, tinuturo mo lang sa Diyos. Sige daw, magbigay ako, kasya kaya ito sa inyong lahat? I'm not God. After all, sinong purihin ninyo? Ang tao. Pero kung ituro ko kayo lahat sa Diyos, kaya ng Diyos? Yes. Kung tutulong ang Diyos, basta na lang ba siya tutulong? Hindi ba siya mag-check? Mag-check siya. God is perfect. Praise the Lord. Hindi magkakamali. Tayo nga mayroong mga pumupunta dito, nagpapalimos, naghingi kami ng gathering, yung pala, hindi pala bulag. Nangluluko lang pala. Unin nalusutan tayo ng mga scammers. Pero kung ituro mo ang tao sa Diyos, i-endorse mo sa Kanya, tingnan natin. Pag totoo kang sumunod, tingnan natin how effective is God for you. Hindi ka pa iiwanan. Praise the Lord. This is the best thing that we should do. Kaya, to God be the glory lahat. Ngayon, pag nangyari yan, sino ang glorify? Di ba ang Diyos? And that should be. Dapat yan. Karapat dapat yan. Kaya, pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. We must grow in love according to the knowledge. Noon, wala man yan sa atin, yung pag-iisip na ganun. Pero as we go, we grow. We grow in knowledge and we grow in grace. Ano yung grace? Noon, wala man tayong iabot sa mga problema. Wala tayong happy sharing, pero nag-grow tayo. Noon, wala tayong makukunan from tithes of tithes. Ngayon, nag-grow tayo. Grace yan ng Diyos Praise the Lord. So, hindi lang tayo mag-grow sa love, according to the knowledge, according to the wisdom of God and judgment, mag-grow din tayo sa grace. Noon, hindi tayo makatayo kaagad ng simbahan. Walang pera. Pero ngayon, to God be the glory. Meron na tayong mga power tools na nabili. Ang bilis na itayo. Meron na tayong sasakyan na maghatid ng mga workers, magsundo kung kailangan. Praise the Lord. Grace yan ng Diyos. Bakit nag-grow kayo? Yun na scriptural yan
We are not just growing in knowledge and love and whatever, but we are also growing in grace. Sa blessings ng Diyos. Amen? Praise the Lord. And do not brand it carnal. No. Or else God is carnal also. Let us grow in grace. Basahin natin yan. 2 Peter 3:18. Praise the Lord. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Do not forget that. As you grow in grace, as you grow in knowledge, anong mangyayari sa buhay mo? Parang kahanga-hanga na. May marinig ka na, wow, ang ganda ng simbahan, ang laki ng simbahan, ang ganda ng mga sasakyan, ang ganda ng sound system, tapos mag-preach pa, ang galing-galing. Be careful. Let the glory and the honor be given to God now and forever and ever. Not to us. Praise the Lord. Di ba na-preach na yan dito? Prosperity. Ang prosperity, lumalapit sa iyo ang destruction. Kaya sabi diyan, in prosperity, you should not be moved. Praise the Lord. So anong gawin natin? Let honor and glory must go to Him. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. No wonder may magsabi ang ganda ng simbahan nyo. No wonder may magsabi, ay, marami ka ng magagamit na sasakyan, may pambundok, may pero pampatag. Ang lawak na pala ng simbahan. Siyempre, marinig mo yung grow ka sa grace, sa blessing ng Diyos. But do not forget to tell them that's God's stewardship. Steward lang tayo. That's not mine. Praise the Lord. Doon siya lahat yan. Tapos pag magbigay ka ng word of God, ang dami nang palakpak. Kahit hindi sila nagpalakpak, pero mas sense mo na para na silang estatwa na hindi na nakakumukurap yung mata. Pagtapos, hindi mo maiwasan pag shake hands, may magbulong, salamat sa word mo. No, that's not mine. Sabihin mo kaagad, no, that's not mine. That's of Him. Kasi pag mag-grow ka sa grace, mag-grow ka na sa knowledge, may maraming maghanga talaga. And they might be telling the truth na na-appreciate lahat. Because God made you to grow in grace and knowledge. But do not claim the glory. Always remember. Sinabi dito. Tapos, the way tayo mag-testimony, hindi yung parang may halong pagtaas sa sarili ba natin? Grabe, pag-rebuke na ako. Tumpa na yun. Unya ako na pong gikuan. Grabe lagi. Ako na good ni. Wag. Kaya sinabi dito, to Him be glory both now. Wag lang natin gawin yan ngayon, but even onward and forever. Praise the Lord. So itong gathering natin to build up our love to each other. Ang gathering natin ito to build up harmony. Ang pag-gather natin to build up unity. Ang pag-gather natin to build up in the grace and in the knowledge of God. Last verses. 1 Thessalonians 4:9 and 10. Praise the Lord. But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. And indeed you do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Yan. Praise the Lord. Hindi ko na kailangan isusulat pa sa inyo sa pag-iibigan sa bawat isa sa mga kapatiran kasi kayo mismo alam nyo na ito. And indeed,
You do it toward all the brethren. Yes, ginagawa nyo na ito, pinapractice nyo na ito sa lahat ng mga kapatiran. Pero, subalit, we need beseech you, brethren, that ye increase more and more. Praise the Lord. Anong napupursi ni Paul? Bakit kailangan we increase more? Yes, we are doing it, we are practicing it among our brethren. But I beseech you, you increase more and more. Do not just focus among the brethren. Let us also look outside people. And let us increase more and more. Praise the Lord. Yan yung pagtawag ng Diyos kay Paul to save the Gentiles. And that is outside of Israel. Kaya tayo, yes, we love among our brethren. You know that. Indeed, you are doing it. But I beseech you, you increase more and more. Isipin din natin ang sa labas. Isipin din natin yung iba. Not only, tingnan mo yung tarpaulin natin. Nandun yung mapa ng Pilipinas. Ang daming pin doon. Yung bawat pin yan, church yan, congregation. Bawat pin yan, may pastor yan na nakatalaga dyan. Tapos yung world map, ilan lang yung pin. So pag mag-increase tayo more and more, God be willing, by His grace and His will and His power, marami na rin pin dyan sa ibang bansa. Praise the Lord. Tapos yung key verse natin na nakalagay doon, the Lord Jesus Christ will increase you. Not only in number of churches and members and pastors, but ye increase. Love one another. Yung pag-iibigan natin sa isa't isa. Anong silbi yung mag-increase tayo? Nag-hating one another naman tayo. Ano yung silbi? Nag-increase nga tayo. Nagmamataasan naman ang bawat isa. Anong silbing nag-increase nga tayo? Nagkawatak-watak naman. But as we increase also loving one another. Praise the Lord. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. To God be the glory. So tayo na nauna na dito, let's pray for others who are still coming here for their protection. Amen? Magsitayo po ang lahat. Let us all